105.3 Radyo Bandera, inyong maaasahan sa news and public service. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Oras Pilipinas, ganap na pong alas 8:39 ng umaga. Radyo Bandera, Kuskus Bandera, Kuskus Bandera, maghahatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus Bandera, Kuskus Bandera, sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus Bandera, Kuskus Bandera, natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus Bandera, Kuskus Bandera. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po ay araw na po tayo ng Tuesday, araw na po ng Martes, ika-24 na po sa buwan ng Hunyo 2025. Muling sumasa inyo ang mga balita mula ho dito sa Cotabato City, Maguindanao at iba pang bahagi ng Central Mindanao. Ihatid po namin ng live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sabayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon sa Bandera News TV, Channel 33 at Channel 4 ng Maguindanao Sky Cable at live din po tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako po inyong tagapagbalita, Jasper Acosta, ngayong araw po ng Tuesday. Pero pambungad, oil price increase kaagad. Ito na yung paabiso ng mga kumpanya ng langis. Last week pa ito, itong advisory na ito. At ngayon nga, araw ng Tuesday, ay ipinatupad na nitong big time oil price increase, itong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Medyo masakit-sakit ito para sa ating mga motorista. Pero staggered, ibig sabihin pautay-utay na ipatutupad ng mga kumpanya ng langis itong mataas na increase sa presyo ng produktong petrolyo. Imbes na biglaan na 5 pesos kada litro ang itataas, gagawin ito ng staggered basis o pautay-utay. So ngayong araw, ang unang schedule ng price increase sa gasolina, tumaas ng 1 peso at 75 centavos kada litro. Ang diesel, tumaas po ng 2 pesos at 60 centavos kada litro. Habang ang kerosene ay nasa 2 pesos at 40 centavos kada litro ang itinaas sa presyo. Habang sa pinakahuling pump price naman ng clean fuel, ang diesel ay tumaas po ng 2 pesos at 60 centavos at gasolina 1 peso at 75 centavos.
At ang ikalawang schedule ng price increase ay sa June 26. So ibig sabihin, 2 araw lang ang pagitan. Meron na namang big time oil price hike. June 26 nakaschedule ang isa na namang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, gasolina, 1 peso at 75 centavos ang itataas sa presyo. Diesel, 2 pesos at 60 centavos, habang sa kerosene, 2 pesos at 40 centavos kada litro. Ito yung napagkasunduan ng mga kumpanya ng langis at itong ating gobyerno na nakiusap na huwag biglain yung ating mga kababayan dito po sa mataas na pag-increase na presyo ng produktong petrolyo, kaya napagkasunduan ito na gawing 2 beses, hatiin sa 2 itong 5 pesos, kaya't ngayon ang una, Tuesday, at sa araw ng Thursday ang pangalawang price increase. Patuloy sa ating mga balita. Kinumpirma ni Cotabato City Police Director Police Colonel Jibin Bongkayaw na sinimulan ng ipatupad sa Cotabato City ang pagpapalakas ng police presence at ang 5-minute response time policy ng PNP. Ito'y alinsunod anya sa direktiba ni PNP Chief Nicolas Torre na dapat makita at maramdaman ang presensya ng kapulisan sa komunidad. Nagpapasalamat si Bongkayaw kay ProBar Regional Director Police Brigadier General Jason De Guzman matapos na i-recognize o kilalanin ang itong pagpapatupad ng Cotabato City Police Office sa mas malakas na police presence at 5-minute response time policy. Dagdag pa ni Bongkayaw, mas lalo pang lalakas ang anti-criminality prevention o campaign at monitoring ng Cotabato City Police Office sa mga susunod na buwan dahil sa paggamit ng modern technology system. Binigyan din ni Bongkayaw ang kahalagahan o partisipasyon ng publiko sa mas malakas na pagpapatupad ng batas. Anya, mas mapapabilis ang pagresponde ng kapulisan kapag agarang nag-report ng mga kahinay-nalang bagay o tao sa kanilang mga lugar. Kaya't hinihikayat ni Colonel Bongkayaw ang publiko na agad makipag-ugnayan o report sa PNP ang mga bagay na may kaugnayan sa krimen. Narito ang kanyang pahayag. Kami lang po ay sumusunod sa direktiba ng Chief ng Philippine National Police na kailangang magiging yung 3 to 5 minutes response time. Tapos dapat merong yung response time natin ay may kaakibat na modern technology. Gamitan natin ng modern technology. At pangalawa, yung sistema sa duty na kailangan maraming police presence doon sa mga highways natin. Ito'y alinsunod lamang doon sa direktiba ng ating pamunuan. At kami po again nagpapasalamat na at least nakikita ito ng pamunuan sa ating Philippine National Police with regard sa aming mga ginagawa. At kami patuloy pa rin na gawin namin ito para ma-perfect namin ng mga innovation or mga efforts natin para sa crime prevention. Maganda rin ang resulta natin at medyo napapansin natin na medyo wala na masyadong krimen sa Cotabato City, medyo konti, medyo meron man pero manageable, pero sana wala talaga. But these are one of the indicators diyan sa mga ini-implement natin. Na ang unang-una, ang pinaka-main purpose lang talaga dito ay para iparating sa taong bayan na nandiyan yung kapulisan niya. Nandiyan yung kapulisan niya na ready to respond within 3 to 5 minutes. Sabi pa nga ni PNP, tawag kayo sa 911, ang lahat ng kapulisan ay nandiyan sa inyong cellphone. Itong tinatawag na 911. Actually, yung 911, i-implement yan nationwide. Pag mag-implement po yan, lahat na yan tayo. I-dial mo na sa 911, nandiyan na yung... Unang-una, nung bago pa namin ito, halos na perfect namin ito sa ngayon, nag-umpisa kami sa communication. Nagkaroon kaming problema sa communication. Wala kaming radyo nung araw. Ngayon, dahan-dahan na na-beef up yung radio natin. Pangalawa, yung sa internet connection. Dahan-dahan natin na nilagyan ng internet yung mga stations natin, natin. Pangalawa, yung tao, yung personnel, which is the perennial problem na kulang talaga yung tao sa lahat ng kapulisan sa buong Pilipinas. Sa police to population ratio natin nga 1:800 tayo ngayon. Sa actual na
yung sa PSA census. Pero sa totoong kuan yan is 1:225 ang police to population ratio sa Cotabato. In the sense na hindi lahat na nandito sa Cotabato ngayon ay taga Cotabato. Ang iba dito taga ibang region at ibang municipality at dito lang naninirahan sa Cotabato. Although dinahandahan natin yan at hopefully magpasalamat din ako sa support na malaking support sa local sa LGU natin sa pangunguna ng ating butihing Mayor Bruce Matabalaw dahil sa support niya dito sa peace and order activity ng City PNP. At ito'y suklian namin ng serbisyo na maayos. Ang response time ng kapulisan ay nag-umpisa po yan doon sa report or complaint or report ng taong bayan. Hindi po makaresponse ang kapulisan kung walang mag-report na civilian or community. Kasi doon mag-umpisa yung response time na 3 to 5 minutes. Ngayon, kung may isang insidente nangyari, nag-report yung civilian after 30 minutes. So normally, ang police mag-response siya 30 minutes. So 30 minutes plus 3 minutes. So saan na ngayon? Paano natin ma-solve yung insidente o yung suspect, mahuli natin yung suspect after 30 minutes na nag-report yung taong bayan. Ang pinakadabis doon, dapat ang role ng taong bayan yan ay pag may insidenteng nangyari ganyan, i-report ka agad sa police para ang police ay mag-response ka agad for that matter. Kapulisan at ang community. Sabay po tayo dito. Hindi ito kaya meron kaming dinidevelop na app, yung application na yun. At hopefully ma-perfect yun ngayon na month. Sa Cotabato City muna siguro as pilot testing or pilot area para pag ma-perfect ito, pwede natin i-share doon sa ibang mga. Hopefully 4 weeks ang timeline namin dito. Itong application na ito ay para ding concept ng Grab. Grab yung mag-ano ka ng coach, ng sasakyan or food panda. Mag-order ka ng pagkain. So on and so forth na i-click mo lang yung doon. May doon nakalagay na spaghetti. Ihatid ng kuan and so on and so forth. Ganun ang concept niya. Cotabato City Crime Alert. So kung may nakita kang may nakita kang crime diyan, i-click mo lang yung kunyari robbery. I-click mo lang yung robbery. Nandiyan na kaagad yung kuan natin. Nandiyan na kaagad yung pag-click mo pa lang yan, makita na dito sa monitor ng headquarters natin at nang sa gayon, magka-responde na kagad yung kapulisan natin. At kung kailangan mo rin ng police assistance, ay kailangan ko ng ganito, may click mo lang yung button na yon, nandiyan na kagad yung kapulisan natin. Prompt reporting. Doon tayo, sinasagot natin yung prompt reporting. Prompt reporting ng mga taong bayan. Kasi ang nangyari, yung sinasabi ko, 30 minutes pa may report ng taong bayan ng isang krimen. Kasi hindi nga alam kung saan 911. Kaya, 11-digit hotline. I-type mo pa yung 11-digit. Halos hindi mo na maalala. Saan to? Station 1. Saan ito? Ang 911, ang sagot niya sa 911, parang tatlong dial lang siya. 911. Okay na, makikita ka na kaagad. Yun ang para mabilis. Itong app na to, parang lalong bibilis yung ano mo. Pag ganyan mo lang, andyan na. Pag makuhaan yung application, bago ka mag-download ng application na yun, ikuha mo na yung identity mo, pati mukha mo siguro. Pag mag-prank ka, automatic, ikaw ang hulihin ng pulis. Ikaw ang puntahan ng pulis mo. Kita yung, yung location mo, GPS location. So yan po si Police Colonel Jibin Bungkayaw, ang hepe ng Cotabato City Police Office. Dito ho sa 5-minute response time policy na ipinatutupad na pala ngayon sa Cotabato City. At kinakailangan dito ng modern technology. Katulad sa communication equipment, kailangan dito malakas na internet connection. At meron pong app, itong cellphone app na binubuo ngayon ang City PNP, itong Cotabato City Crime Alert. Oy, talagang sa isang pindot lang, maalerto na ang ating mga otoridad. Ipipresenta ito sa publiko, ipipresenta ito sa media, siguro mga 3 weeks from now dahil malapit nang matapos itong Crime Alert app ng Cotabato City Police Office. Nang sa ganon,
ay talagang agad na makaresponde kahit kinakailangan ng mga ating otoridad ang kooperasyon ng publiko, itong agarang pag-report kung meron mang insidente sa inyong mga lugar. Dahil kinakailangan ng PNP ito para maabot nila yung tinatawag na 5-minute response time policy. Alinsunod nito sa direktiba ni PNP Chief Nicolas Torre III, itong pagpapalakas din ng police presence. Isa sa mga anti-criminality campaign ng ating pambansang hepe ng pulisya, Nicolas Torre, at makaresponde sa mga inkrimen. Samantala, nakatutok ngayon ang Philippine Drug Enforcement Agency sa mga malalakihan na anti-illegal drug operation kung saan pinakahuling na aresto ang isang high-value target na si alias Orak na nakuhanan ng 13.6 million pesos na halaga ng droga sa Marawi City. Sinabi ni PIDEA BARM Regional Director Gil Cesario Castro sa panayam ng Bandera News na inaalam pa nila kung may ugnayan ang nasabat na droga sa Marawi City at ang tone-toneladang shabu na nasambat sa Zambales. Nakasentro ang PIDEA BARM sa mga bulto-bultong shabu upang mapigilan at maiwasan na maibenta ito ng tingi-tingi sa merkado dahil sigurado na maraming buhay ang masisira nito. Samantala, umabot na sa 55 billion pesos ang halaga ng shabu o may katumbas na 8 kilo na iligal na droga ang nakumpiska ng PIDEA BARM sa loob ng 6 na buwan na operasyon mula January hanggang June nitong taon. Sa naturang operasyon, 64 na high-value target ang naaresto na may inuugnay din sa iba pang kaso tulad ng murder, gun for hire at most wanted person. Ayon kay RD Gil Cesario Castro, base sa kanilang mga aresto, malaki ang koneksyon ng droga at krimen na kinasasangkutan ng kanilang mga nahuli dahil karamihan sa kanila ay mayroong mga pending warrant of arrest. Nangako ang PIDEA na mas paigtingin ang kampanya kontra illegal na droga, pagsusubaybay at pag-operate laban sa mga high-value target sa BARM at ipagpatuloy ang reintegration at rehabilitation program para sa mga nabiktima ng illegal na droga. Narito si PIDEA BARM Regional Director Gil Cesario Castro. Napapalakas pa nga natin yung ating intelihensya pagdating naman dun sa anti-drug operation natin. So, ito ay naaayon lahat doon sa mga programa, doon sa mga taktika, at doon sa mga calibrated response ng Philippine Drug Enforcement Agency para tugunan yung supply, tugunan yung demand, at tugunan yung rehabilitation and reintegration na alinsunod doon sa advokasya ng PIDEA. Actually, itong si Orak ay bahagi ng isang malaking organisadong drug crime dyan sa bandang Marawi. May mga pagkakataon na kinall off namin yung aming operation dahil nga nagkakaroon ng malalagay sa alanganin yung aming mga operatiba dahil doon sa mga pinipili niyang lugar. We give an upper hand kasi doon sa mga safety ng ating mga tao. So, eventually, nag-agree sila doon sa isang lugar na kung saan we can both have an advantage doon sa situation. So, nag-materialize yung operation. Usually, may mga slight resistance ito, kaya lang walang armed confrontation tulad ng mga nakagawian natin sa BARM. Kaya nga, ang paalala ko lagi sa mga tao namin, we must have an upper hand pagdating sa operation. Kung titignan natin yung mga pag-aaral at mga datos, ang isang drug personality o yung gumagamit ng illegal na droga ay nakakakonsumo siya ng 1 gram sa loob ng 5 gamitan o 3 hanggang 5 gamitan. So kung ang 1 gramo na to ay nakakapagtala ka ng 1 o 5 gamitan na sineshare ng 2-3 tao sa isang pot session, malaki-laking datos yung makikita natin na maaring maging biktima ng illegal drugs na umaabot ng mahigit 2 kilo. Yung mga malakihan na ganito, binabasag yan. Mula dun sa malaking supply, binabasag-basag nila yan. So, maaring hindi lamang siya sa Marawi, maaring umabot sa ibang bahagi ng Lanao, at maaring umabot sa ibang bahagi ng Lanao del Norte or even Maguindanao.
Meron kaming national service at lahat ng mga packaging, modus operandi at saka yung mga pagkakakilanlan ng illegal drugs ay isinasubmit namin doon sa national office namin at sila yung nagbibigay ng pahayag kung may kinalaman ba ito o bahagi ba ito ng supply mga nahuli doon sa karagatan. Ang tawag namin diyan ay profiling. Pero base sa aming mga initial na assessment at base doon sa mga packaging na nakuha natin kay ORAC, may mga tugma doon sa packaging niya na maaring ito ay galing sa ibang bansa, sa Golden Triangle na tinatawag nila. But then, magbibigay ng assessment yung aming national office pagdating doon sa cross-matching at saka sa profiling ng mga nakukumpiska namin. Makikita na naman po ninyo yung pagsunod ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Section 21. Bahagi ito, dito naka-articulate yung pagkumpiska, pag-safe keep ng drugs, pag-present as ebidensya doon sa korte, pag-withdraw doon sa aming mga vault, at eventually yung pagsira. Ang pagsira naman at pagwasak doon sa mga illegal drugs na ito ay nasasaksihan at iniuulat namin sa publiko. Nag-i-invite din tayo ng publiko doon sa mismong pagsira para malaman nila na ito ay sinisira beyond recovery, gamit ang mga teknolohiya at gamit yung pamantayan na naaayon doon sa Dangerous Drugs Board Regulation. Yung aming accomplishment mula doong unang bahagi ng taon at saka hanggang ngayong kalagitnaan ng taon, nakapagtala tayo ng halos mahigit na 55 million worth of illegal drugs. Nakapagtala tayo ng maraming high value target na arrest. Ang kagandahan dito, may nakapagtala tayo at nakita natin yung kaugnayan ng illegal drug sa isang krimen. Doon sa mga operation namin, nakuha namin doon yung most wanted, nakuha namin doon yung mga member ng gun for hire, at nakuha namin doon yung mga taong may mga pending cases na karumal-dumal katulad ng murder. So, itong ang aming advokasya dito sa Philippine Drug Enforcement Agency BARM. Dito ho sa kanilang kampanya, kung saan nakasentro sila dito sa mga malalakihan, itong mga kilo-kilong halaga ng shabu sa kanilang mga inilulunsad na anti-illegal drug operation. At kaugnay ng balitang ito, ngayong balik eskwela na ang mga estudyante matapos ang mahabang bakasyon, mas palalakasin din ng Philippine Drug Enforcement Agency ang anti-illegal drug advocacy sa mga paaralan. Ito ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng lectures at pulong-pulong upang ibahagi sa mga estudyante ang masamang epekto ng illegal na droga at kung paano ito maiiwasan. Sinabi ni PIDEA BARM Regional Director Gil Cesario Castro sa panayam ng Bandera News na mga estudyante ang may tuturing na vulnerable sector sa problema ng illegal na droga dahil sa impluwensya ng barkada at curiosity. Kaya't ng ilan sa mga estudyante ay nalulong sa masamang bisyo. Ilan sa mga ginagawang hakban ng PIDEA na mapalakas ang anti-drug campaign sa paaralan ay makipag-ugnayan sa Student Council nang sa ganun ay mas maging mabisa ang pagtutok na mailayo sa impluwensya ng illegal na droga ang mga estudyante. Narito ang kanyang pahayag. Mga kabataan, mga estudyante natin, sila yung nangungunang bilang sa mga tinatawag nating vulnerable sectors na pwedeng gumamit ng illegal drugs. Nandyan yung kanilang curiosity, nandyan yung kanilang impluensya ng barkada, at nandyan yung mga posibilidad na subukan nila yung illegal drugs dahil nga para maging in sila doon sa mga kasamahan nila. Ang isa sa mga naging advokasya namin dito para protektahan, pangalagaan at bigyan ng importansya yung ating mga kabataan ay i-empower natin yung kanilang student council. Okay. I-empower natin yung kanilang student council katulad yung mga ginawa namin sa mga ibang rehiyon na kung saan yung mga student councils are empowered to detect and even report illegal drugs
doon sa kanilang lugar. Ito yung magiging tenga at mata natin kung gaano o napasok ba ng illegal drugs yung paaralan. At from there, we would be able to assess kung ano yung mga nararapat na mga hakbang para doon sa mga drug-affected na mga schools. Ang iniisip ko ngayon ay turuan natin sila how to detect illegal drugs. Yung detection, bibigyan natin sila ng sapat na kaalaman kung paano nila makikita,